like to turn over the floor to the president of Geron Travel and Tours, Ms. Shal Lontok de Rosario. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you so much, Vince. Ang galing-galing talaga. Okay pa ba kayo? Parang yung dito lang sa harap, yung mga nasa likod. Buhay pa ba lahat? Ay, gusto ko yon tumayo. Alright, can everyone say, Go Negosyo! Yan ang kailangan natin. Thank you so much once again, Vince, of course, for helping through all our events for today. Alam nyo, 20 years na ang Go Negosyo. Bata pa lang ako, mga batang ganito, okay? Di pa ako kasal, wala pa akong anak. Nakakasama ko na ang vision nila na pagalingin ang mga Pilipino na kayo mismo maging bossing. At ang nakakatuwa dito, ang iba sa mga nagiging audience, aba, sunod na taon, nakaupo na dito. Sila na yung mga storya. So kayo ba naniniwala, one day kayo ang nandito sa stage sa Go Negosyo? Claim it! Yan, manifest tayo. Alright. Dito pagsasama-samahin natin ang mga partners na may mga programs. Kasi syempre, 2025 na. Lahat naman tayo, sino na sa Facebook? Syempre, dapat nandun na. Instagram, TikTok. Pasok na lahat. So, kailangan digital na talaga. So, pag-uusapan natin yung mga digital tools at services na direktang tumutulong para pagalingan ang ating mga kababayang abroad. Sino dito mga OFW heroes natin? Wow! Before anything else, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Salamat po. Sa totoo lang po, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi lang ang pamilya nyo ang nabubuhay, pati ang buong bansang Pilipinas. So, once again, give yourselves a big round of applause. You have to be very proud about everything that you do. Alright, tara, let's explore the solutions na tumutulong sa journey ng bawat Pilipino para maging better and brighter. So, this segment is powered by GT Capital, GCash, Lifecore, Uratex, Universal Leaf PH, Bounty Fresh. Thank you for your support. Ang raming sumusuporta, di ba? So today, joining us in our discussion, tatawagin ko na sila. First up, we have AVP and Head of International Product Development and Management of PLDT Enterprise, Mr. Luis Paulo Castañeda. Let's give him a big round of applause, please. Sir Luis, please join us here. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon din po. All right. Next up, for our next person who will be joining, feel free to sit down po. Next up, ang kasama ko po dito is no other than Head of Field Sales of BPI Direct Banco, Mr. Joseph Holgado. Let's give him a big round of applause, please. Hi. Hi, good afternoon. Very excited to have you. So once again, my name is Shal Lontok at ako, ready na makausap at matutunaw with them. Kayo ba, ready na? Kulang pa eh. Para yung mga nasa likod. Ready na ba kayo? I love those three. Ang galing nyo. Shout out sa inyo. Okay, simulan na natin to. First off, maraming salamat po sa pagsama sa atin today. Siguro, batiin muna natin yung mga ating tinatawag na mga bagong bayani, mga OFW, sir. Good afternoon po sa inyong lahat. Unang-una salamat po sa Go Negosyo sa pag-imbita sa amin. And Merry Christmas po sa lahat ng ating mga bayani, OFW. Merry Christmas din po sa inyo. I like that. O nga naman, mag-holidays na. Kayo naman po. Okay, so magandang hapon po mga balikbayan. And sana po nag-enjoy kayo. And mamaya, no, pag meron tayong mga pag-uusapan na magbe-benefit po kayo. Okay, sure ako na marami silang makukuha. Unang-una sa lahat, syempre pag pinag-uusapan ng ating mga balikbayans, ngayong December especially, bumabalik yan, iniipon lahat ng mga leaves para lang makasama ang pamilya. Let's talk about connectivity and connection. So sa inyo po muna, Sir Paulo, paano po ba kayo nakakatulong for our balikbayans na to be able to have that connectivity? Because family, basta Pinoy pamilya ang importante, di ba? So paano po kayo nakakatulong in that area? Maganda po yung tanong ni Ms. Shal. Ako po taga PLDT Global. Kung sa mga OFW at balikbayan po natin, kung hindi nyo pa nakikita, meron po kaming
mobile app at website. Ang pangalan niya ay Tindahan ni Bossing. Sa Tindahan ni Bossing, meron kami, Michelle, na virtual number na pag inactivate po ni OFW sa bansa kung nasaan sila, kayang-kaya po silang tawagan ng mga kamag-anak nila na nandito sa Pilipinas at wala pong international or roaming charges po. Ano po pa, kung naka-unli ka, pag tinawagan yung virtual number mo, magdamag na kayong So mag-uusap. parang libre na rin. Opo, especially kung naka-unli text ka, magdamag kayo magte-text. Kung naka-unli call ka, magdamag kayo mag-uusap. Ano po ibig sabihin ng virtual number? Good question po, Baka Michelle. magmukha kaming scammer niya na walang number. Paano po ba yun? Pag sinabi pong virtual number, ibig sabihin lang po niyan ay nasa mobile app na po siya. Hindi nyo na po kailangan bumili ng SIM. Hindi nyo na kailangan bumili ng isa pang cellphone kung nasa ibang bansa kayo. Isang cellphone lang po as long as ma-download nyo yung or ma-install nyo yung app or mapuntahan nyo yung website, andun na po yung number niya. No need to install a SIM. So doon na po mismo sa pinaka-app na yon, Yes. pwede na silang makipag-usap. Yes. Pwedeng yes. makipag-chismisan. Pwede po. Pwede. May pwedeng maging marites. But of course, your app itself is also para maging negosyante rin naman sila. Ay, opo. Diba? Yes. So sa mobile app po, bukod po dun sa virtual number na ino-offer namin, andun po yung mga programs namin para sa mga balikbayan at mga OFW na kailangang makapag-invest po ng pagkapital kahit may maliit na kapital lang, mapadala nila sa mga kamag-anak nilang may or sa mga sarili nilang local Philippine bank accounts, mapapadala po nila yon. Doon na mismo sa app Doon na yun. hindi na po kailangan lumabas pa doon sa virtual number. One-stop shop yan. One-stop shop, eksakto po, Paano Michelle. po yun? Parang dina-download lang siya sa phone. Pwede pong i-download at i-install, pero kung gusto nyo, meron din sa website. So pwedeng both web and mobile So you app. don't need to download it sa cellphone kung ayaw nyo or Yep. hindi nyo kaya. Pwede rin pumunta lang sa website. As Exacto, early as Michelle. now, sabihin na natin, baka sabihin na nila, binibitin ko sila. Ano po yung site or ano po yung Ang app? pangalan po nung mobile app or website, Tindahan ni Bossing, pero ang URL po niya or ang hahanapin nyo sa browser nyo is tinbo.ph. So, Tinbo, short for Tindahan ni Bossing. Tinbo! Oh. Tindahan ni Bossing! Yes. Tinbo.ph po. Ano ba yon? Parang yung mga salita ngayon ng mga astig, di ba? Yan. Bigas kasi. Okay, Correct, Tinbo, Michelle. Correct. tindahan. Okay. I will jump now to Joseph. So, quick lang. Sino dito may mumunting or malaking negosyo na naipundar? Taas ang kamay. Kahit mini lang. Maliit na negosyo, okay. Huwag masyay. Dapat buong-buo ang kamay. Kahit ano pa yan. Okay, good. Sino dito yung negosyo nila pasok sa pagkain? Oh, marami. Basta Pinoy. Sino dito yung negosyo pasok sa fashion or beauty? Pwedeng makeup, damit. Wow, si Sir, nasa fashion at beauty. Okay, gusto ko yan. Yung mga ibang bagay naman, hindi pagkain, hindi fashion, hindi beauty, taas ng kamay. Oh, marami din, iba't iba. Okay. So, the reason I'm asking all of you is because yung mga kasama natin today, matutulungan tayo para mapalaki at mapadali yung pagnenegosyo natin. Kasi hindi talaga pwedeng hindi online. Joseph, I know about Bangko because I've also hosted one of your events. Yes, And oo. yeah, Yes, so, I remember. and I remember, muntik na talaga akong umiyak because totoong mga storya ang shinare ninyo about yung mga maliliit or wala pa, hindi pa nagnenegosyo na Yes. natulungan ninyo. Correct. Tell me about your products naman na matutulungan ang mga Pilipino. Okay. So thanks, Shal, no? So for BPI Bangko as a subsidiary or financial arm of BPI, so we focus on empowering our micro-entrepreneurs. So when we say micro-entrepreneurs, ito po yung mga maliliit na negosyo na gusto po nating palakihin. So in a way na tinutulungan po natin para bigyan sila ng accessible and affordable payment options. So here in BPI Bangko, you can actually loan for as low as 15,000 up to 500,000 depending on your needs. So that's why how flexible po yung payment options or yung loan options that you can ask for Bangko. And also, since we know then that based on your
capacity din, no, as a small business or small entrepreneurs, we also offer a flexible payment terms. Actually, you can pay every week if you preferred, no? Kasi yung mga maliliit na tindahan, talagang lingguhan yan mag-replenish ng inventory nila. So we really understand the market or our entrepreneurs na ito yung mas pasok sa kanilang budget in terms of budgeting and financials handling. Okay, you mentioned for as low as they can loan 15,000. 15,000 pesos. Ano to, pang shopping? Hindi, pang negosyo ha. Yes. Okay, paano to nakakatulong? Kasi of course, marami namang ibang pwedeng puntahan para mangutang, mag-loan, para magsimula ng kanilang negosyo. So what is the advantage of going to you guys sa bangko? Okay. As financial or financial inclusion, no? For us in Bangko kasi, what we were doing is to simplify the requirements. So, what yung hinihingi na lang din po namin is very basic na lang, no? So, one valid ID, which is everyone naman meron, no? And yung business permit, of course, it has to be registered to the local government, and the utility bill. So, those three requirements, basic requirements, pwede na po kayo mag-apply ng negosyo loan and ma-expand and mag-grow yung inyong mga micro-businesses. Okay, the reason why I like this is because oftentimes, ang reklamo ng mga tao, ay, ang hirap naman magsimula ng negosyo, pera, di ba? Correct. Tapos, kung mangungutang ka naman sa pamilya mo, may halong drama. Di ba? Totoo yan. Aminin nyo, may drama pa. Dito, it legitimizes it and makes it professional, but also makes it easy. Yes. Madali. Correct. Kasi tatlo ang kailangan. Ano ulit yon? Valid ID, Valid ID. I'm sure naman lahat tayo meron nun. Valid ID, tapos? utility bill, Okay, utility bill, anything, basta Anything. nagbabayad ka ng tubig, kuryente. Yes. Okay, internet pwede ba? internet Utility- pwede. Pwede rin. Yes. O pwede yung bill ko sa PLDT Correct. gamitin. Pwede yun. Oh, wow. Okay. And lastly, yung business permit. So even barangay permit actually pwede rin i-submit. Okay. Sa mga baguhan, especially for people na nagbabalak na maging micro-entrepreneurs, pag sinabing business permit, medyo natatakot na sila. Yes. But I wanna explain it to you guys na doon pinapakita kung gaano kayo kaseryoso na palaguin at talagang gawing tunay na negosyo ang ginagawa ninyo. So yung mga business permit na yan, madali rin naman talaga kunin. And you mentioned barangay, Barangay permit is pwede din. ina-accept nyo na rin yung Yes, it barangay is acceptable. permit as Correct. well. Mm. Okay, that's good news. Check ko dito. Sino yung wala pang negosyo? Okay lang ha, don't worry. Wala pang negosyo, nagbabalak at nag-iisip-isip pa lang. Taas ng kamay. We thank you. Pumunta kayo. At thank you na pinag-iisipan ninyo. Very important yan. You know, I always say, yes, ang mga OFW, mga balikbayans natin, they are our heroes. But also, another new form, makabagong hero, ay ang mga negosyante. Ang mga nagdinegosyo. Bakit? Kasi kayo yung nandito sa Pilipinas, kayo yung dito na tumutulong sa pamilya ninyo, sa community ninyo, at kayo rin ang nagbabayad ng mga taxes, nagpapalago. So, ang mga negosyante rin ay isang klase ng mga hero. So, napakagandang ipag-combine ang ating mga OFWs plus yung mga negosyantes natin. One big superhero tayong lahat. Okay, back to you, Paolo. Thank you so much. Nagkagulo na tuloy. Paolo, when it comes to what you guys do in your app, let's talk about the business side naman, okay? Micro-entrepreneurs rin ba ang tinutulungan ninyo more often than not? Sari-sari po. Pero yes, yung mga micro-entrepreneurs, katulad po nung nasabi ko kanina, at sa example na rin na binigay ni Sir Joseph, no? Yung mga entrepreneurs po natin at mga negosyante po natin na OFW, kung kailangan nyo bayaran yung utilities, yung kuryente, tubig at internet ng negosyo nyo dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa pa kayo, hindi pa kayo nagbabakasyon, wala pa kayong oras, kaya nyo rin po bayaran yan using the same mobile app at website na sinabi ko kanina. Sabi nga po ni Miss Shal, no, it's a one-stop shop. So magbabayad ka ng kuryente mo, hindi ka na aalis ng tinbo.ph, magbabayad ka na ng tubig, ng internet mo, magpapadala ka ng cash in sa BPI account mo or sa ibang yung e-wallet
doon na po gagawin sa loob yun. Sige nga, banggitin natin lahat-lahat na one-stop shop na pinag-uusap natin dito, no? First is yung what you just mentioned, which is Bills, the yeah. bills. Bills payment po. Nako, yes. napaka-importante niyan. You don't want to miss your bills. You want That's it right. to make it easy. Dapat nasa kamay mo lang. Right. Pwede na pindot-pindot, nakabayad ka na. Ano pa yung nandyan na pang one-stop shop? So yung mga pangangailangan po ng OFW at ng mga balikbayan, bukod po sa bills payment, yung mga grocery na pinapadala po natin sa ating mga pamilya at mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Ito pong Pasko, nag-launch po kami ng Christmas baskets, ng ham. Kahit na nasa ibang bansa pa rin si OFW, hindi pa siya umuwi, sa Pasko pa siya uuwi, napadala na niya yung voucher. Oh Meron my na- gosh, that is Siya so na nice. Yes po, yes. That is so nice. Narinig nyo ba yun? You know, oftentimes kasi, paano naman kung kami yung pamilya na sa Pilipinas at gusto namin padalhan, baka naman yun yung next na pwede nyo Pwede i-project, po diba? natin Next yan, time. Michelle. Because, diba, sometimes you feel like, and I know some people Yes. who miss out on Christmas and Exactly. kailangan pa rin nila Exactly. magtrabaho, pero nakakapagpadala pa rin sila, what you're saying, ng Christmas basket. Mga bayani po na. Opo. Oh my Makakapagpadala gosh. po. So, ang usual na ginagawa po dati ng mga OFW, mga kababayan natin, magpapadala po ng isang bulto na remittance, di ba? Hindi na po nila, using tinbo.ph, kung talagang ang kailangan po nung kamag-anak natin, Pang Noche pang Buena. Noche Buena, Oo. doon na po nyo pipiliin yan. Pwedeng grocery siya, pwedeng Christmas basket siya, bahala na po kayo, pwedeng bucket of fried chicken. Mamili na po kayo kung anong gusto nyo ipadala, diretso na po yung voucher sa kamag-anak. No need to remit. No, Ang galing ano naman. na po, one-stop shop nga po Lahat siya. naisip na sa Valentine's ha, idagdag nyo rin yung magpadala ng bulaklak si Mister dito kay Mrs. na Kay papunta Mrs. sa Pilipinas. Opo, opo, Okay? Okay. Now, aside from that, they can also send cash or what are the other apps? I mean, what are so- the other facilities that you guys So, have? so another good question, no? Ang hindi po remittance but more of the cash into the wallets, yung mga e-wallet na pinaka-popular po ngayon sa Yes. Pilipinas. Mapapadala na po ni kababayan or ni OFW sa e-wallet ng anak niya, ng asawa niya, ng nanay niya. No need to go to a remittance outlet, physical remittance, and do it over the counter. Kung wala pong oras si OFW, ano po yung trabaho niya, punong-puno po yung schedule niya, sa website lang at sa mobile app, mapapadala na niya po yung voucher sa Well, papunta doon sa everything e-wallet. naman now is digital Yes, payment, di ba? yes. So kung ako yung kapamilya na pinadalhan ng pera through the e-wallet na tinatawag, no? Yes. How can I use it? Do I go through a bank to get the cash or do I just, pwede ng direct payments din gawin? Diretso na po sa wallet, lalabas na po yun sa deposit. Sa ano Doon na mismo. Doon na mismo At po. pag nandun na siya, can I also use the app to pay certain things? Yes, opo. Pwede Yes, Michelle. rin. Yes, pwede po. Kung So- ano pong gusto ni kamag-anak or ni recipient, kung ano pong gusto niyang Pwede gawin. ko rin i-transfer yun. Ay, pwede po. Pwede na rin i-transfer sa bangko. Yes, O yes. lahat na naisip nyo, kayo na po talaga. Okay. Tayo po. Oh, pero, yes, gusto ko yon. Tayo po. Together is always Yes, better. always. But I'm sure yung iba dito, ang iniisip, it's all about trust. Kasi yung pinaghirapan natin sa trabaho natin, gusto natin secure. Seguridad, di ba? So let's talk about security for everyone here. I'll start with you pa rin, Paolo. Okay, sure. Okay, what about security? Kasi yung iba dito, syempre, alam natin 2025 na, very modern, lahat tayo gumagamit na ng mga apps, no? Yes. But some are still hesitant. Pag hindi physical na pera or cash or physical na gamit, medyo alanganin pa rin sila. So let's talk about security. How do you guys ensure the security? Okay, good. Another good point. No? So, unang-una, this is yung sinabi ko pong tinbo.ph. Si PLDT po ang nag-develop niyan. So, secure po tayo. Alam po natin the long history of PLDT on security. Pangalawa po, dahil po ang ginagamit nyo ay yung cellphone nyo, yung security ng cellphone at yung security ng mobile app na ginawa namin. So parang double layer na po siya. Meron na siyang security ng cellphone mo, tapos yung registration mo pupunta sa mobile app, yung pag-login mo, that's another secure layer. So wala pong kailangan ikatakot si user or si OFW when he or she goes inside tinbo.ph. At yung sinabi ko, Michelle, na virtual number kanina, it's still governed by the NTC.
So it's still a local number. So it will still require the SIM registration process. So, hindi ako secure pwede, na secure po correct, ito. hindi ako basta-basta lang pwede na kung sino man lang Correct. pwede kumuha Opo, ng opo. virtual number na yan. Parang yung KYC kanina ni Sir Joseph, kailangan din po yan. Parang lahat naman tayo nag-SIM register. Ginagamit na rin Yes, yon. yes. Okay, so marami nang pwedeng gawin within the app, but also secured siya. I think that's the most Yes. important. Yes, Okay. yes. And how about for you guys naman? Oh, in Bangko kasi, since we are financial institution, no, we are regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. So that's and we also follow the PDIC. So meaning your deposit is insured for up to 1 million pesos. Oh, hindi na 500,000. Hindi na 500, Tumaas yes. na. Insured na tayong lahat sa mga deposits natin until up to 1 million Up to 1 pesos, million, no? correct. So that's why yung savings account namin ngayon is the one that we always do it like a banner product kasi it's something that our kababayans will really benefit. Kasi yung aside dun sa 5% din na interest na makukuha nila dun sa savings nila is yung mga features like libreng padala and even yung mga walang or no minimum maintaining balance. So in terms of security din kasi of the app, no? So hindi din kasi maiwasan yung mga scams and cyber security. That's why part of our program is to conduct financial literacy for each community actually that we go, especially program like Go Negosyo. We always attach financial literacy in terms of cybersecurity kasi hindi na talaga mawawala yung mga scams natin. So that's why we really want for everyone to be at least mindful and tignan po natin lahat if legit po talaga yung mga nakukuha nating notifications or even yung mga mobile app, no, and calls. So we really have to be more careful and mindful on all activities on our digital app. Very good reminder, Joseph. Alam mo, kahit anong talino, minsan talaga hindi maiiwasan. Marami talagang tao. So I think educating people is the key. Magtatanong sana dito, ako sana dito, sino na dito ang na-scam? Pero I'm sure mahihiya tayong lahat, magtaas ng kamay, so wag na lang. Ang importante is, matuto tayo to be educated, which you guys also provide. Yes, kasi imagine 'di ba, yung years na pinaghirapan natin, parang ilang minuto lang mawawala. So parang as an OFW, 'di ba? Hindi lang financially but also meron tayong emotional challenge when we were overseas. So kailangan talaga nating pag-ingatan yung mga pinaghirapan natin na pera. That's why we really encourage everyone to go to not even to Bangko but as long as na financial institution po no, na regulated and secured po yung pera nyo, we encourage everyone to open an account and invest. Okay, pero may narinig ako na medyo nakiliti ako, Joseph, nung sinabi mong ilang percent ang interest. Okay, so sa Bangko Ngayon ko lang Savings, narinig yun, ha? Nagulat ako. Akala mo papalampasin ko yon. Ilang percent ang interest? okay, so sa savings account ni Bangko, we offer 5% interest. Totoo ba yan? Yes, and it's actually the one of the highest interest Yes. in the market. Alam nyo, nowadays, I'm sure naman aware na kayo yung mga deposito nyo sa bangko, hindi nyo na maririnig yung 5% na yan. Swerte ka na sa 1% kung basic savings, diba? Yes. Which is typical in all the Correct. banks. So, ano tong magical 5% na meron ang bangko? Bakit nagawa niyo yun? Ano yun? Is it to support the micro entrepreneurs, the mga sari-saring mga negosyo? Paano yun, Joseph? Okay, so the 5% is per annum, no? But it will be credited to your account naman monthly. But the way we offer kasi the Todo Savings, we call it Todo, the 5% is para din talaga ma-encourage. Kasi in Bangko, what most people or yung mga kinikater talaga namin are those na underbanked. So, So maganda to para to encourage people na imbis na ilagay sa ilalim ng kama, correct. ilagay sa bangko Yes. para mag-gain naman ng konting interest. Oo, kasi when we do our immersion with the communities, we always see na parang naglalagay na lang sila ng pera sa kahon, ng sapatos, or even sa ilalim ng unan or sa ilalim ng kama. Kasi nga, they don't trust and sinasabi din ng mga nakakausap namin na
parang maliit lang naman yung kinikita ng pera ko sa bangko. So, that's why we come up na something we can offer para mag-benefit din yung mga unbanked and underserved communities. Wow! Ang magandang news rin yan. Kung meron tayong one-stop shop, dito naman, meron for the underserved community. Pwede nyo yung i-TikTok yon, magiging viral yon. Kasi halos lahat ng ibang mga bangko, syempre, ang liliit na, halos wala na. But this one is because ginagawa ninyo to encourage them, di ba? Correct, yes. To put it in right spaces and places. Sana naman majority dito. Sino dito may bank account? Digital kasi to, no? Digital, it's fully digital. Sige nga, sino dito may bank account? Taas ng kamay. Ay, thank you naman po. Salamat naman po. Sino dito ang nasa shoebox or nasa ilalim pa rin ng kama ang cash? Mahihiya sila magtaas ng kamay. Except si Madam. Honest ka, ma'am. Honest ka. Thank you so much for your honesty. Pero ngayon, at least alam mo na, pwede sa cellphone nyo. Thank you. Kanina pa nahulog yung script ko, sir. Okay. Kasi, at least kung nasa digital, lahat is also, thank you, lahat is nasa cellphone mo na lang. Correct. Hawak-hawak mo na, di ba? Isang pindot lang talaga, you can do a financial transactions already. Correct. Hindi mo na kailangan pumunta sa branch O or eto na lumabas, nagta-transfer na ako ng pera. Eto na, lumalago na ng 5% yung si Dave ko. Good news. I like hearing that. Okay. Now, I want to talk about challenges. Okay? I'm sure both of you being in this space, dealing with our kababayans, you understand their challenges. So ano yung mga common challenges na nakikita nyo po, especially for our mga balikbayans and OFWs, na na-experience nila or humahad lang sa kanila either umuwi or magnegosyo? What are the stories that you hear from them about their challenges? So, ang importante po na mga ina-address po namin na challenges are yung kanina babalik po ako dun sa virtual number, no? Yung mga problemang na-encounter ng mga OFW at mga kababayan natin sa kanilang mga trabaho, yung mga different mga pangyayari sa mga bansa kung nasaan sila. Kaya po dito sa virtual number na ginawa namin sa loob ng Tinbo, meron po kaming hotline para sa OWA. Sa ano yan, Michelle, the first time na nag-provide si OWA ng libreng tawag overseas. So inbound, papunta sa hotline. Inbound, papasok sa Pilipinas. Papunta sa OWA po. So sa loob po nung app namin, isang click lang po nung button, pupunta na po kayo sa call center ng OWA. Meron na po. Okay. So kung any challenges, for example, nahirapan kayo sa passport nyo or may nawala or sa trabaho, tawag lang po kayo doon. You know, this is so important. I heard narinig nyo ang binanggit ni Sir Paulo, no? Sometimes kasi, lalo na yung mga first time na nag-abroad, di nila alam kung gaano ka-importante na malaman ninyo yung mga hotlines, numbers ng embahada, the embassy there in their countries for anything. Because after all, mag-isa ka dun sa ibang Tama. bansa. Oo. So you are actually giving them a lifeline, a very great support na they could call. Libre po yun. And libre. Libre po. Bakit? Kasi hindi usually libre yun. Hindi- International call, no? Correct, ma'am. Oo. Kaya yung grupo po namin, regular po namin kausap at katrabaho sila DMW at si OWOW para makapag-provide kami ng tulong talaga sa mga OFW sa loob po ng app namin. Wow, this is so important. It's really servicing our Yes. fellow Filipino people. And you mentioned kasi iba't iba ang mga nangyayari sa iba't Correct. ibang bansa. Opo. Ang ibang bansa nagkakagera, Eksakto diba? po, opo. Biglang hindi ka makauwi. Opo, Or opo. kung ano-ano man. So kailangan mo ma-feel, kahit naman tawagin mo ang pamilya mo, syempre i-comfort ka niyan. Pero yung actual assistance, dapat sa mga opo. governing bodies. Yes, Oo. Michelle. So another good example that you brought up sa ibang, ay hindi ko na po babanggitin yung eksakto, pero yung ibang bansa nagka-earthquake, yung ibang bansa nagka-gera, recently may malaking sunog sa Yes! So sa Hong Kong Opo, yan. Sa Hong Kong. Oo. Pag nangyari po yun, ang ginagawa po namin, ino-open namin for that weekend, for that week, actually, nung gera po, isang buwan po namin inopen. Calling and receiving, libre po. Pati receiving calls. Pati po receiving. So, pati calling, linibre po namin doon sa mga affected na bansa para po makatawag naman si OFW sa pamilya niya dito na sabihin,
safe ako kahit na may earthquake or kaya wala naman akong encounter na problema or kailangan ko ng ganito, makatawag siya sa pamilya niya dito sa Pilipinas. That is amazing. Can we give a big round of applause sa ginagawa ng platform na Tinbo? Kasi Salamat that's a po, real... salamat. Maliit man tingnan, napakalaking tulong yan. You never know when you will need it, di ba? Quick question nga sa inyo. Gusto ko, kami kilala nyo na. Chal Lontok, Sir Paulo, of course, with the PLDT and Global and Tinbo, yung platform nila. And then may bangko tayo, of course, with Joseph. Kayo naman, pwede makilala kayo. Pero syempre, ang rami ninyo, talo kami. Quick question na lang. Sino dito ang galing sa mga karatig na bansa na Asian countries sila nagtrabaho? Taas ng kamay. Saan po? Isigaw. 3, 2, 1. Oh, may Hong Kong din. Naabutan niyo po ba? Nung nagkasunog, hindi na nandito na kayo. Nandito na kayo sa Go Negosyo, kasama na namin kayo noon. Okay. Sino dito ang Middle East naman? Taas ng kamay. Naku, welcome back. Mabuhay. Okay, pakisigaw ang bansa kung saan kayo nanggaling sa Middle East at nagtrabaho. In 3, 2, 1! Oh, ang rami. Qatar, Saudi. Ano po yun, ma'am? Sige, ihabol nyo. Kayo, Bahrain and? Bakit nyo ako sinisigawan? Ha? Hindi, joke lang. Abu Dhabi. Ano po yung isa? Yung naka-glasses, ma'am, gusto ko malaman anong bansa anong sa'yo. Ano daw? Pakipass the message. Iran! Wow, Iran! Ilan years na kayo, ma'am, na nagtatrabaho abroad? Ilan years na? Kamay na lang, ilan? Supportive yung mga seatmates nyo, tumutulong sa inyo. 10 years! 15 kayo po. 20 years! 20 years? Yung nasa likod nyo po, ma'am, tayo ka nga. Eh, para ka lang 20 years old eh. Paano 20 years? 20 years talaga? Wow! Welcome back! Do you plan to stay here na? Babalik na po ba kayo for good o hindi pa? Babalik pa doon? Hindi ko po naintindihan, pero congratulations. Pero thank you po. Wow, amazing stories. At least medyo alam natin, di ba? Thank you. Okay, hindi Asia, hindi Middle East. Iba pang mga bansa. Taas ng kamay. So mostly Asia, meron din. Okay. Ibang planeta. Taas ng kamay. Meron din. Yes, I see your sign. Puso OFW Pasay. Hello. Okay. So medyo kilala na natin sila, Joseph. My question to you is the challenges naman sa pagnenegosyo na naririnig ninyo usually from micro-entrepreneurs. So it's more on the budgeting and parang lumalabas din kasi when we spoke to them, it's yung sinasabi nila is yung parang financial vulnerability. So when we say kasi financial vulnerability, it caused by lack of access to what to say this, mga affordable options na loan options, no? Kasi parang especially for our OFWs na on their early stage of migration. So parang doon nahihirapan agad sila to look for a institution kung saan pagkakatiwalaan sila. So that's why ang nangyayari is doon sila pumupunta sa mga informal lenders natin. And parang dahil nga doon, alam naman natin kung gaano kataas yung interest ng mga informal lenders natin. So parang doon na nagsisimula yung cycle of debt na parang pag umutang ka, pambabayad mo lang din sa utang. So that's why the way we resolve actually these mga issues na to is we really conduct a consultative selling. So that's why when we offer this our product or the negosyo ko loan to our micro-entrepreneurs, we really say na parang, ito mas bagay sa'yo tong amount na to, or mas kailangan mo gantong amount lang kasi we don't want for na yung iuutangin nyo is magiging burden pa sa inyo na lalo pa tayong lulubog. So mas mahalaga po talaga na intindihin po natin, especially if this is financial handling. Kaya kailangan, before tayo mag-venture into a business, we really have to understand. Okay, so ang sinasabi natin dito, hindi lang pera para sa negosyo ang binibigay ng bangko, pati yung consultation. Yes. Okay.
Okay. O, since magkakilala na tayo, medyo let's go deeper into our relationship. Yung totoo lang, sino dito ang humiram na ng pera dati para magnegosyo or magamit sa ibang bagay? Taasan ng kamay. O, ako lang nagtaas ng kamay, ako lang talaga. Oh yes, okay. Honest tayo, di ba? Minsan hindi maiiwasan eh. We can't help it, di ba? And we really need it. Lalo na pag first time magnenegosyo at gustong magsimula, you're right. Other people can tell you, ay, dapat dyan, 500,000, 300,000, eh yung pala, 30,000 lang ang kailangan. Di ba? Pwede baliktad ang mangyari. So tell us more about the solutions that you guys provide. So actually, in our mobile app, the Banco mobile app, you can already apply for a negosyo ko loan. And parang ilalagay nyo lang din naman doon yung inyong business informations and the amount that you are gusto nyo pong utangin. No? So once we received it naman, it will be processed naman on our standard turnaround para before then namin kayo puntahan no, on how our loan products will help you is ma-identify na po namin kung ano po talaga yung amount na right or para dun sa inyong negosyo. Okay. I'm sure ang nasa isip na ng lahat, ikaw naman, Joseph, ang kailangan didiretsuhin ko. Uutang nga sila, excited sila, napakadali. What about the interest? Yun yung kinakatakot nila, di ba? Well, for the interest naman, it's also very competitive naman, no? Pagdating sa, sa industry. So, we don't, of course, nandyan yung mga loan shark natin na tinatawag. That's why we really want to pull them out of this high interest loan. That's why, since si Banco is really into serving our mga micro-entrepreneurs, we don't want them din naman na talagang mas lalo pa silang lumubog, no? So that's why the interest rate is really affordable for them. Okay, hindi lang interest rate. Paano sila magbabayad? Agad-agad ba? Can it take time? So, depende naman siya, no? Pero ang maganda kasi for the payment option, it's very flexible. So, that's parang nabanggit ko kanina, no? Yung mga micro-entrepreneurs natin, they can choose an option kung kailan nila gustong magbayad in a way of parang lingguhan ako magbabayad. Kasi kada linggo yung sari-sari store ko, naiipon ko after 1 week, after 7 days. So, dito lang ako may pera and parang kinakalendar niya, no? Or pwede rin na kinsenas kasi nandito yung kasabay ng mga sweldo, di ba? Or pwede ring buwanan. So, So depende. may mga adjustments na pwedeng weekly, twice a month, once a month, may ganyan silang choice. Correct. Kasi we Okay. know din naman that our micro-entrepreneurs, iba't iba din yung parang schedule of their businesses. Parang si sari-sari store, mas mabilis siya every day. Halimbawa si eatery naman, yung karinderya, mabilis siya every week. So, depending on the need or the requirements of the business, that's what we offer. Perfect. I like that you guys are here to be able to share sa ating mga kababayan na may mga solutions. Digital, yung mga nasa cellphone ninyo, hindi lang pang marites yan, hindi lang pang picture. Pang negosyo, pang connect with your loved ones, para lumago ang pera ninyo. There are different ways to use that para matulungan kayo sa buhay. Hindi lang pang chismis, di ba? Ano ba ginawa ni Tina Mamay kanina? Hindi. Pang pera rin natin yan na pinaghirapan. Okay, from challenges, I want to just jump to now success stories. Yan ang kailangan natin para mapatunayan ko naman sa kanilang lahat na, yes, this works. So I'm sure you've had stories of mga OFWs na nagamit na, of course, ang website, ang app ninyo, and of course, ang bangko pag loan nagkaroon ng successful business. So, can we hear that para naman ma-inspire din naman sila? Sige, isa pong isi-share ko po sa inyo yung mga nakausap namin, yung mga nagko-comment sa Facebook na tuwan-tuwa sila nakapag-download sila. Ang sinabi po nila, merong isang example na tuwan-tuwa siya na nabayaran niya lahat ng SSS na contributions niya. Kasi Malaking bagay yan. Opo, we also offer that inside the app. So parang iniisip niya nung sa bansa niya, paano niya gagawin yun. Tapos nung nakita niya, nakapag-install siya ng tinbo.ph, nabayaran niya lahat ng contributions niya. Another success story, yung
yung insurance niya, yung monthly na na dito sa Philippines, hindi ko nababanggitin kung ano, pero nabayaran niya. Kasi ang dami niyang, since nasa ibang bansa siya, hindi niya, Basta-basta lang maibigay yung Oo, pera, matransfer, di oo. ba? So, wala na siyang kailangang utusan pa sa bansa. Doon lang sa mobile app, nabayaran niya lahat ng mga premium. Oh my gosh, this is very important, guys. Yung story na yan na nakapagbayad siya ng SSS, malaking bagay yan because when you are abroad, syempre ang utak ninyo nasa trabaho ninyo, nasa pamilya ninyo. Baka makalimutan ninyo ang sarili ninyo. Things like this, na pagbayad for example ng mga contribution ninyo, is para pag nag-retire naman kayo, may makuha naman kayo. So ito, pinapadali niya sa cellphone. Sa mobile phone diba? lang Imbis po. na magastos mo kaagad, syempre, pag humingi ka agad si anak, si kapamilya, pahingi nga dyan, may Christmas party kami, may ganito. Hindi natin Na-set kaya aside humindi, mo na. di ba? Tama. At least pag nasa app at ginawa mo through your cellphone, para rin siyang isa sa mga kailangan bayarin, pero yun yung babalik para sa'yo pagkatapos, di ba? I like that. Yes, Thank you for yes, sharing thank that. you. And true story yan kasi comments nila yan Opo, sa sila po Facebook. nagkikwento po sa amin. Sila yung nagbibigay po. Okay, great story. Sino pa dito nagbibigay ng contribution kahit abroad? Nako, please lang, mag-download na kayo ng app. Kailangan nyo po yan, di ba? Baka isipin nyo, hindi, okay lang naman, nakakapag-ipon ako. Iba pa rin yung may seguridad. At gamitin natin yung mga pinoprovide na mga advantages ng ating mga gobyerno para sa atin rin naman yon. Okay, kayo, inspiring story, Joseph. Yes, madami. Alam mo yan, Shal, di ba? Oo, muntik na nga ako maiyak eh. Sa Pakiligin mo kami, Joseph. so Go. from mga ITAS natin to mga natives, no? You're talking about yung mga local tribes natin or yung Oo. ating mga communities, no? Indigenous communities. Correct. ITAS. Yes. Sila oo. mismo nagnegosyo? Yung mga natives natin who do the tawag dito, yung mga weaving. Weaving, Yes, oo. oo. So well, that's just part of the story na or true story in Bangko, but also in terms of OFW stories naman, may mga returning OFWs na nag-inquire na din at meron kami mga successful stories na din about our OFWs na from when they were in overseas, no? And they have started already yung mga sari-sari store nila. Then when they went back, they tried and apply for a negosyo ko loan to maybe a little expand their business. And para ang nangyari sa kanya, when we interview her, ang sinabi niya is she was able, parang hindi siya pressure na bumalik na. 'Di ba? Kasi the negosyo nag-expand and nag-grow. So it was able to sustain Anong the negosyo po lifestyle. yun? From sari-sari store. Sari-sari store? Yes, tapos nagdugtong siya ng karinderya. Tapos may karinderya na sa kanila mismo. Yes. Because of that loan na nakuha niya from bangko. Correct. Kasi she was able to expand and grow nga, no? That's why yung sinabi niya, since marami naman silang paninda, why not, meron din kasing malapit daw na terminal ng tricycle. Yeah? Nakapag-isip siya na So, daanan. oo, so parang may opportunity. So hindi lang talaga siya nag-work hard, but also parang pinag-aralan din niya. So that's why... Pinag-aralan niya. Oo. Akala ko yung ingredients sa sari-sari store magagamit sa karinderya. Pwede rin naman. Pwede Pwede rin naman. Pero kasi nga, daanan, so maraming Oo. tao. Oo. Ang galing. Oo. Ang galing. Okay. Paubos na ang oras natin. So one last check-up sa inyong lahat. Sino dito ang babalik pa? Lalayag pa, aalis pa ng Pilipinas ulit. Nagbakasyon lang dito. Taas po ng kamay. Ay, wow, babalik pa. Sa totoo lang po, gusto nyo pa po bang bumalik? Or one day, ang hope ninyo is dito na kayo sa Pinas? Yung iba gusto talagang bumalik, mga lakwatsera. Oo. Pero yung, sino dito yung talagang ang tinitingnan nila is, hindi, Pinas pa rin talaga ako. Yun talaga babalikan ko, taas ng kamay. Pilipinas na talaga. Of course, kasi bansa natin to eh. So I guess with this, I would like for both of you to just invite them once again to check out all these opportunities in your app and also advice. Mga advice para sa ating mga OFWs na nandito today. So, yung advice po na maibibigay ko based doon sa experience ko sa mga nakatrabaho ko at mga customer po nung app namin,
yung kinikita nyo po, i-budget nyo ng maayos. Marami pong solution, parang yung kay Sir Joseph, no? I-budget nyo po ng maayos at yung pagbili po ng grocery, ng pagkain at yung tuition ng anak, na yung kuryente sa bahay, all of those things. Pinaka-importante po, i-budget siya at para yung pinaghirapan nyo pong pera, hindi naman nagagastos sa ibang bagay at maayos yung pag-manage ng expenses nyo. So we have our mobile apps, both of our mobile apps here to help you for that. Budgeting. Nako, natamaan ako doon. Kasi totoo yan eh. Budgeting, no? Konting ano lang ngayon, lalo na ngayon magpapasko. I'm sure may karaoke session, may kainan, tapos sige na nga, paparty tayo ng todo. At least pag naka-budget, hanggang dun lang kung saan nakalaan. Pag nagbayad sila dun sa app, no, na ibayad na to, nagbayad na ng kuryente, nagbayad na ng ganito. Okay, very good tip. Thank you so much, Paolo, for that one. Thank you. How about you naman, Joseph? So sa akin, quick lang naman for the advice siguro, no? So since we are working, no, siguro masabi ko is let's not just work for today, but also build our future. So in a way of, kailangan we have to save before we spend, and also we have to be knowledgeable then in a way of our business kung gusto po natin mag-venture into business. So yun lang naman. So where can they reach you, check you out? Kung syempre medyo na-inspire sila today, saan sila pwede tumingin, pumunta? Ano po yung inyong mga virtual numbers para makakonect? No, but seriously, yeah, what can they do? They can download na bang ngayon? Kahit Yeah. ngayon, kaya na eh, Yeah, actually. pwede nyo po gawin ngayon, pwede nyo na po install. Just go to the App Store or iOS Store at hanapin po si tinbo.ph or tindahan. Tinbo. Tinbo. Yes po. Okay. Yes, thank you. Thank you so much. Tinbo, yun lang gawin nyo ngayon, okay? Next. Sa amin naman po, i-download nyo lang yung Bangko mobile app sa Google or sa App Store. Or pwede po kayong pumunta dun sa booth natin sa likod. Meron po kaming booth sa likod. Kung gusto nyo po mag-inquire for a negosyo ko loan or Ayun, microbusiness. nakikita ko. Negosyo ko loan. Ang Yes. haba ng pila. Maraming hihiram ng pera. Yes. Ayan. Oo. So meron Okay. po tayong mga brand ambassadors doon na ready po kayong i-assist. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's give them another big round of applause, Mr. Luis Paulo Castañeda, of course, of PLDT Global. And, of course, Mr. Joseph Holgado of BPI Direct Banco. Maraming Thank you, salamat Michelle. po. At Thank dahil nag-enjoy ako, baka pwede ako makahingi ng picture with both of you. Picture lang po tayo na mabilis. Palakpakan naman natin sila. Talagang nagbigay sila ng oras at kaalaman.